At ngayon, ito na, pag-usapan natin kasi patuloy pong umaani ng matinding atensyon ang tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino na mas kilala bilang Kim Pao. Sa kasalukuyan kasi, hindi lamang chemistry sa telebisyon at pelikula ang pinag-uusapan, kundi maging umano'y mga personal na kaganapan sa kanilang buhay. Kamakailan lamang ay naging laman ng entertainment, no? Headlines ang balitang may pinagbibiling bahay umano ang isang aktres at may usap-usapan na paghahati raw sa kondo ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Kasabay nito, umani rin ng papuri ang Kim Pao fandom matapos magsagawa ng isang outreach program para sa mga tricycle drivers na apektado ng presyo ng gasolina at bilihin. So yung dalawang balitang ito ay talaga namang nagbigay ng magkaibang mukha ng Kim Pao phenomenon. Una, ang walang tigil na intriga at spekulasyon tungkol sa kanilang relasyon, at ikalawa, ang positibong impluensya ng fandom culture pagtulong sa komunidad. Ang patuloy na paglakas ng Kim Pao tandem mula na panung unang magsama sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay proyekto, no, na mabilis na lumakas ang kanilang fandom. Maraming manonood ang nakapansin ng natural na chemistry ng dalawa dahilan upang magkaroon sila ng loyal fanbase. Hindi rin inaasahan ng marami na magiging ganoon kalakas ang suporta sa kanila ng tandem dahil magkaiba yung image nilang dalawa. Si Kim ay matagal nang kilala bilang Chinita Princess, while ito naman pong si Mr. Paolo Avellino ay mas kilala bilang isang talaga namang seryoso at intense sa kanyang acting roles. Ngunit, syempre, nang magsama sila sa mga romantic projects, tila nag-click ang kanilang personalidad. Unti-unti na rin naging aktibo ang fans ng social media, lalo na sa X, Facebook, TikTok at YouTube. Sa paglipas din ng panahon, hindi na lamang basta love team ang tingin ng fan sa Kim Pao. Para sa marami, isa na itong comfort fairing dahil sa pagiging natural, relax at hindi pilit na kanilang samahan. So, dahil po dito, dahil sa pagiging relevant po nila, sikat, no? Dahil masasabi natin talaga na marami na rin talagang napatunayan si Kim at Paolo pagdating sa industriya. Kaya naman hindi rin sila nilulubayan ng intriga. May mga chismis kasi at pinakamainit na usapin ngayon kamakailan lamang na lumabas tungkol sa umano'y condo arrangement ni na Kim at Paolo. Ayon po sa mga entertainment rumors at online discussion, may mga spekulasyong may condominium property na inuugnay sa dalawa. Grabe. May mga netizen pang naglabas ng sari-saring teorya. May nagsasabing magkasama umano sila sa kondo, may nagsasabing may investment property sila, habang ang iba naman ay naniniwalang simpleng chismis lamang ito ng fandom at entertainment circles. Hindi rin nakatulong na may ilang entertainment channels at vloggers na naglabas ng content issue hinggil sa umano'y property issue ng dalawa. Kasabay nito, lumutang pa ang mga balitang may bahay umano na binibenta ang isang aktres dahilan upang mas lalong pagdugtong-dugtongin ng netizen ng iba't ibang impormasyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hanggang ngayon ay wala pang official na confirmation mula kina Kim at Paolo tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon o sa mga property rumors na ibinabato sa kanila. Bakit kasi talagang masasabi mong malakas yung public interest nila, 'di ba? Kasi syempre hindi rin po maikakaila na malakas talaga yung kanilang public interest sa Kim Pao dahil yung kakaibang dynamics ng kanilang tambalan, 'di ba? So kaya naman talagang masasabi mo na lahat ng gagawin nila binabantayan ng publiko. Even ito pong chika na ito na lumabas na talagang meron silang condominium na kung saan share sila, 'di ba? So ang point of view lang natin with regards to that is that kung kasi kapag bibili ka ng isang property, alam natin na ipapangalan yun sa mag-asawa. Kung kayo po ay mag-asawa na, so magiging conjugal property nyo yan. At if ever, whatever happen, kayo maghiwalay or what, isahatiin nyo po talaga yung mga property na yan. Or else, ipapamana or mapupunta yan dun sa magiging o sa kapartner mo kung sakasakaling mawala na yung kapartner, 'di ba? Pero sa case kasi ni Kim at saka ni Paolo, kung nag-share na po sila at hindi pa rin naman sila legal na kasal, hindi ko alam kung ano yung arrangement, 'di ba? Doon po sa na yon, sa condo. Kasi sa mga condo kasi parang rent to own yan nagbabayad ka monthly ng mga condo dues, lahat ng mga yung rent mo, 'di ba? Every month. Tapos nagbabayad ka ng
yung taxes, yan yung mga binabayaran yan. Kasi dati nag-condo kami pero iniwan namin dahil sa sobrang daming bayarin, 'di ba? So dahil dito, ayun, yun yung pinag-uusapan at marami rin talaga na parang natuwa dun sa balita na yun kasi kung ginawa nila yun, ibig sabihin in totality nagle-live-in na sila sa isang condo, 'di ba? Ang sarap isipin na talagang iba na talaga ang level ng relationship ni Kim at ni Paolo kung ganun ginagawa na nila tong mga bagay na ito. At the same time, kung sakali namang ginagawa nila ito, desisyon nila yan at wala naman silang tinatapakang tao, single naman sila parehas, 'di ba? Kung sakaling ginagawa nila yan in real life, wala namang masama. 'Di wala ko tayo nakikitang masama, wala silang inaagrabyado, 'di ba? As long as na talagang nababayaran nila ng tama yung kondo, 'di ba? Yun naman po yun eh. Pero alam niyo po ba, bukod po sa balitang yan, talagang nagkaroon din po ng isa sa mga headlines to patungkol po doon sa influence ni Miss Kim Chu kasi meron pong mga usap-usapan dito na parang yung Kim Pao fandom po is nag-ambag-ambag sila ng pera nila. Yung mga Kim Pao fandoms ay nag-shell out ng kanilang mga pera para makaipon sila ng fund maipapantulong dun sa mga tricycle drivers na nabigyan ng 2 kilong bigas or 200 pesos na panggas. Ayon sa ulat, may 100 tricycle drivers. Ilang kung 200 pesos per so nasa yun, 200,000, 'di ba? Kasi 100 katao na tricycle drivers for tricycles is 200 pesos. So ibig sabihin, yun po ay 200,000 kasi dodoblin mo. So yung proyekto ay sinagawa bilang bahagi ng birthday celebration ni na Kim Chu at Paolo Avellino. At ayon pa sa fan group, nais silang ibahagi ang inspirasyong natanggap nila mula sa kanilang iniidolo. Sa halip na puro online fangirling lamang, pinili nilang nilang gamitin ang kanilang influence, yung kanilang fandom para talagang maibahagi bilang inspirasyon doon po sa ginawa po ni Kim. If you remember nung birthday niya, 'di ba? Parang naganap siya ng mga tricycle drivers na matutulungan niya, binigyan niya po ng grocery, binigyan niya ng pera, ng panggas, ginasa niya. So ganun siya nag-pay out or parang ganun siya nag-shell out ng kanya pong sariling pera para itulong dahil sa kasagsagan nga ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Mukhang talagang lumalalim na ang usap-usapan tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino, lalo na ngayong may balitang umano'y magka-live-in na sila sa isang condo property na sabay daw nilang binili. Kung totoo man ito, masasabi talagang ibang level na nga dahil malaking hakbang ito sa kahit anong relasyon. Sa totoo lang, maraming fans ang kinikilig dahil hindi na lang simpleng sweet moments o public appearances ang nakikita nila. Ang pagbili ng property ng magkasama ay simbolo rin ng tiwala, commitment, at long-term plans. Hindi biro ang condo investment, lalo na kung parehong busy at successful ang dalawang tao. Kaya, natural lang na isipin ng marami na seryoso talaga sila sa isa't isa. Nakakadag din sa excitement ng fans dahil pareho silang tahimik pagdating sa personal na buhay. Hindi sila yung tipo na lahat ipinapakita sa social media, kaya bawat clue o balita tungkol sa kanila ay agad pinag-uusapan. Kapag may mga ganitong ulat, mas lalong nabubuo sa isip ng supporters na baka unti-unti na nilang binubuo ang future nila together. Pero kahit nakakakilig ang balita, mahalaga pa rin na tandaan na wala pang official confirmation tungkol sa live-in setup o sabay na pagbili ng condo. Sa showbiz kasi, mabilis lumaki ang kuwento lalo na kapag sikat ang involved. Mas maganda pa rin na hintayin kung may diretsong pahayag mula kina Kim at Paolo bago paniwalaan ng buo ang lahat. Kung mapapansin din, parang mas mature at mas kalmado ang takbo ng relasyon nila kumpara sa ibang celebrity couples. Walang masyadong paandar, pero ramdam ng tao ang closeness nila. At yun siguro ang dahilan kung bakit maraming supporters ang mas invested ngayon, parang genuine at hindi pilit. Isa pa, magandang tingnan na parehong successful sa career sina Kim at Paolo. Kung sakaling totoo nga ang condo investment ito, posible ring practical decision iyon at hindi lang puro romance. Maraming celebrity ngayon ang mas pinipiling mag-invest sa properties habang kasagsagan pa ang career nila. Sa huli, whether totoo man ang live-in issue o hindi, malinaw na malakas ang chemistry at connection nilang dalawa sa paningin ng publiko. At habang hindi pa sila nagbibigay ng kumpletong detalye, siguradong tuloy-tuloy pa rin ang kilig at haka-haka ng mga fans tungkol sa Kim Pao.
Para sa akin, kaya malakas ang impact ng balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino ay dahil parang ipinapakita nito na mas seryoso at mas stable na ang relasyon nila kaysa sa inaakala ng marami. Ang usaping live-in at pagbili ng condo together ay hindi na simpleng kilik issue lang. Parang usapan na ito ng future, partnership at commitment. Nakakatuwang isipin na mula sa pagiging love team at madalas na magkasama sa projects, umabot sila sa puntong pinag-uusapan ng tungkol sa properties at pagsasama sa isang space. Sa mata ng fans, malaking senyales iyon na komportable sila sa isa't isa at handang mag-level up ang relasyon nila. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit sobrang excited at kinikilig ang supporters nila ngayon. Pero sa kabilang banda, mahalaga ring maging maingat sa paniniwala sa mga ganitong balita. Sa showbiz, maraming kuwento ang lumalabas na minsan ay galing lang sa observations, blind items o haka-haka ng netizens. Hanggat wala pang malinaw na kumpirmasyon mula mismo kina Kim at Paulo, mas magandang tingnan muna ito bilang intriguing rumor kaysa siguradong katotohanan. Ang isa pang interesting dito ay kung paano nag-i-evolve ang image nilang dalawa bilang celebrity couple. Noon, puro chemistry at sweetness lang ang napapansin ng tao. Ngayon, usapang future at stability na. Ibig sabihin, mas nakikita sila ng publiko bilang pangmatagalan at hindi lang basta on-screen pairing. Sa tingin ko rin, may dahilan kung bakit maraming tao ang invested sa kanila. Pareho silang may mature na aura pagdating sa relasyon. Hindi sila sobrang showy, pero may natural na closeness na napapansin ng fans. Kaya kahit simpleng sightings o rumors lang, mabilis itong lumaki at maging viral. At kung sakaling totoo nga ang condo investment o live-in setup, hindi naman iyon nakakagulat. Pareho silang nasa tamang edad, financially stable, at established na sa career. Maraming couples ngayon ang mas practical at mas open sa ganitong klase ng setup, lalo na kung pareho silang busy at gustong magkaroon ng sariling private space away from the spotlight. Sa huli, ang pinakamahalaga pa rin ay kung masaya sila at maayos ang relasyon nila bilang magpartner, anumang level pa iyon. Dahil sa totoo lang, mas gusto ng fans na makita silang peaceful at genuine kaysa puro pakilig lang para sa camera. Ang balitang umano'y magka-live-in na sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa isang condo property na sabay daw nilang binili ay talagang isa sa mga usaping mabilis pumukaw ng atensyon ng fans at netizens. Hindi lang kasi ito ordinaryong tsismis tungkol sa celebrity couple. Para sa marami, parang simbolo ito na may mas malalim at seryosong direksyon na ang relasyon nilang dalawa. Kapag naririnig ng tao ang salitang live-in o shared property, automatic na naisip ng marami na next level na talaga ang isang relasyon. Hindi na ito simpleng dating, simpleng bonding, o puro sweet moments sa public events. Ang pagbili ng property together ay malaking desisyon dahil may kasamang commitment, trust, at long-term planning. Kaya naintindihan kung bakit maraming fans ang sobrang kinikilig at na-excite sa posibilidad na ito. Sa tingin ko, isa sa mga dahilan kung bakit malakas ang impact ng balitang ito ay dahil kakaiba rin ang dynamics ni Kim at Paulo bilang celebrity pair. Hindi sila masyadong maingay pagdating sa personal na buhay nila. Hindi sila araw-araw nagpo-post ng sobrang sweet na content para lang pag-usapan online. Mas reserved sila kumpara sa ibang celebrity couples, kaya bawat maliit na detalye o clue tungkol sa kanila ay agad napapansin ng publiko. At dahil doon, mas lalong nagiging intriguing ang relasyon nila. Kapag may lumalabas na balita tungkol sa condo, travels, private moments o family involvement, mas lalo itong pinapalaki ng imagination ng fans. Para bang bawat kilos nila ay may meaning. At sa totoo lang, may charm din yon dahil maraming tao ang mas naniniwala sa relasyon na tahimik pero mukhang genuine kaysa sa sobrang exposed sa social media. Isa rin sa nakapagbigay ng kilig sa mga supporters ay ang ideya na parehong mature sina Kim at Paulo ngayon. Pareho silang dumaan sa maraming experiences sa career at personal life. Hindi na sila baguhan sa industriya at pareho nang alam kung paano i-handle ang pressure ng showbiz. Kaya kung sakaling totoo man ang balitang ito, parang mas believable sa paningin ng publiko dahil nasa stage na sila ng buhay, kung saan mas priority na ang peace, stability, at future planning. Para kay Kim, maraming fans ang masaya na makita siyang mas relaxed at glowing nitong mga nakaraang buwan. Marami rin ang nagsasabi na parang mas masaya at mas kalmado ang aura niya ngayon. Habang si Paulo naman ay kilala bilang pribado pero consistent pagdating sa pagpakita ng support at closeness sa mga taong mahalaga sa kanya.
Kaya sa mata ng supporters, parang nag-go-complement ang personalities nila. Pero siyempre, bilang observer, mahalaga ring maging balanced sa pagtingin sa ganitong balita. Sa showbiz, maraming impormasyon ang mabilis kumalat kahit hindi pa kumpirmado. Minsan may halong assumptions, minsan may dagdag bawas na detalye habang umiikot online. Kaya kahit nakakatuwa at nakakakilig pag-usapan, dapat pa ring tandaan na mas maganda kung manggagaling mismo kina Kim at Paulo ang confirmation bago ito ituring na buong katotohanan. Gayunpaman, kahit hindi pa kumpirmado, hindi rin maikakaila na malakas talaga ang chemistry nilang dalawa. At hindi lang iyon on-screen chemistry. Maraming fans ang nagsasabing may natural comfort at sincerity silang dalawa kapag magkasama. Hindi pilit, hindi scripted ang dating. Kaya siguro maraming tao ang invested sa kanila dahil parang nakikita nila ang isang relasyon na tahimik. Pero totoo, nakakadagdag din sa excitement ang ideya ng building a life together. Sa panahon ngayon, maraming couples ang mas practical pagdating sa relasyon. Hindi na agad kasal ang unang iniisip. Minsan investment, negosyo, bahay, at long-term stability muna. Kaya kung totoong may condo silang pinundar together, posible ring simbolo iyon ng partnership at pagiging responsible adults, hindi lang basta romantic gesture. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay hindi lang basta simpleng celebrity rumor para sa fans. Isa itong kuwento na nagbibigay ng kilig, excitement, at pag-asa sa mga taong sumusubaybay sa kanila. Dahil sa gitna ng ingay ng showbiz, parang nakikita ng publiko, kina Kim at Paulo, ang isang relasyon na unti-unting lumalalim ng hindi kailangang ipagsigawan sa lahat. At habang wala pang official confirmation, siguradong patuloy pa ring pag-uusapan ng fans ang bawat detalye tungkol sa kanila. Pero ano man ang totoo, isang bagay ang malinaw. Marami talagang tao ang gustong makitang masaya, peaceful, at successful sina Kim at Paulo sa career man o sa personal nilang buhay. Marami pang pwedeng maidagdag sa balitang tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino dahil hindi lang ito tungkol sa kilig kundi pati sa kung paano nakikita ng publiko ang evolution ng relasyon nila. Isa sa napapansin ng marami ay parang mas nagiging open sila ngayon kumpara noon. Hindi man sila super vocal sa bawat detalye ng relasyon nila, mapapansin na mas relaxed na silang makita ng magkasama sa public events, travels at maging sa simpleng interactions nila. Para sa fans, malaking bagay na yon dahil dati ay puro hints at speculations lang. Pero ngayon parang mas natural na sa kanila na makita bilang magkasama. Dagdag pa rito, ang usaping condo o shared property ay nagdudulot din ng mas maraming haka-haka tungkol sa future nila. Maraming netizens ang nagtatanong kung ito na ba ang simula ng mas permanenteng setup para sa dalawa. Siyempre, hindi ibig sabihin agad nito ay kasalan na, pero sa pananaw ng marami, malaking hakbang na ang pagkakaroon ng investment together dahil nagpapakita ito ng trust at shared goals. May ilan ding fans na nagsasabing bagay na bagay silang dalawa dahil pareho silang may mature at low-key personality. Hindi sila yung tipong kailangan laging trending dahil sa drama. Sa halip, mas napag-uusapan sila dahil sa simple pero meaningful na moments. At minsan, iyon pa ang mas tumatagal sa isip ng tao, yung relasyon na hindi pilit at hindi masyadong ipinapakita para lang mapansin. Interesting din na marami ang nakapansin na parang may positive effect sila sa isa't isa. Kapag kasama ni Kim si Paulo, maraming fans ang nagsasabing mas blooming at mas kalmado siya. Habang si Paulo naman ay parang mas expressive at mas visible sa public lately. Kaya tuloy mas lalong kinikilig ang supporters dahil nakikita nilang parang healthy at balanced ang samahan ng dalawa. Hindi rin mawawala ang curiosity ng publiko dahil parehong malaking pangalan sa industriya sina Kim at Paulo. Kapag dalawang sikat na personalidad ang nasasangkot sa seryosong usapan tulad ng property at live-in setup, natural na mas lumalaki ang interes ng tao. Lalo na sa entertainment industry, kung saan maraming relasyon ang mabilis mabuo at mabilis ding mawala. Kaya kapag may couple na mukhang steady at private, mas lalo silang sinusubaybayan. May mga fans din na umaasa na kung totoo man ang balitang ito. Baka ito na ang panahon na mas piliin nilang protektahan ang relasyon nila kaysa gawing sobrang public. Sa panahon ngayon, maraming celebrity couples ang mas nagiging tahimik para maiwasan ang pressure at negativity online. At sa totoo lang, mukhang iyon din ang style ni na Kim at Paulo. Less talk, less drama, pero ramdam pa rin ang closeness. Sa huli, ang nakakadagdag talaga sa excitement ng balitang ito ay ang ideya na parang unti-unti nang bumubuo ng sariling mundo ang dalawa.
hindi lang bilang love team o celebrity pair, kundi bilang dalawang taong posibleng seryoso na sa isa't isa. Kaya kahit hindi pa kumpirmado ang lahat ng detalye, tuloy-tuloy pa rin ang suporta at kilig ng mga taong naniniwala sa Kim Pao.